Umiinit ngayon sa social media ang isyu sa pagitan ng TV5 Frontline Pilipinas anchor na si Julius Babaw at Pasig City Mayor Vico Sotto matapos ang matapang na pahayag ng alkalde. Ayon kay Mayor Vico, nakatanggap umano ng pera si Babaw mula sa panayam nito sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya, na naging kontrobersyal matapos kumalat sa YouTube channel ng veteranong broadcaster. Matatandaang ipinalabas ang nasabing panayam noong Setyembre 17 nakaraang taon kung saan ibinahagi ng Diskaya couple ang kanilang kwento mula sa pagiging mahirap hanggang sa pag-angat ng kanilang kabuhayan at pagpasok sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sa simula, maraming netizens ang humanga sa kanilang rags to riches story, ngunit hindi nagtagal, sumambulat ang mga alegasyon na konektado raw ito sa mga flood control project sa Pasig at iba pang lugar. Dito na nagsimulang umigting ang tensyon. Si Sara Diskaya, na nakalaban ni Mayor Vico sa pagka-mayor noong 2025 midterm elections, ay kasama umano sa listahan ng 15 contractors na may hawak ng malalaking proyekto. Kaya naman hindi naiwasan ng alkalde na ipahayag ang kanyang pagkadismaya. Lalong na't tila lumalabas na ginagamit umano ang media coverage para linisin ang pangalan ng pamilya Diskaya. Samantala, pinabulaanan naman ni Julius Babaw ang mga paratang. Ayon sa kanya, bahagi lamang ng kanyang trabaho bilang journalist ang magbigay ng plataporma para marinig ang iba't ibang kwento maging ito man ay positibo o kontrobersyal. Ngunit kapansin-pansin, barado na ngayon ang comment section ng nasabing blog sa kanyang YouTube channel, dahilan para mas lalo pang umugang ang mga espekulasyon. May ilan na naniniwalang unfair kay Julius Babaw ang mga paratang at simpleng ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Ngunit marami rin ang nagdududa at nagsasabing bakit daw kailangan pang mag-disable ang comments kung wala namang tinatago. Ano sa tingin nyo? Salamat!